Kuya, dinala ko na lahat ng tao. Hubarin mo na ang damit mo. Sige, lumabas na kayong lahat. Balita ko, si Boss Fu daw buwan-buwan. Kailangan ng 100 babae sa lumang mansyon ng mga Fu. Pero wala naman daw ginagawa, pinapaalis lang agad. Sabi ko na nga ba, ano bang klaseng babae ang hinahanap niya? Ang lakas ng loob mong pag-usapan si Boss Fu. Gusto mo bang mamatay? Umalis na tayo, bilisan natin. Guro, hinalugog na namin ang buong bansa para sa mga babae. Pero wala talaga kaming mahanap na may markang bulaklak sa dibdib. Ang babaeng may markang bulaklak ng suwerte sa dibdib. Ang nag-isang katawang may dalisay na puwersa sa mundo. Boss Fu, ikaw ay isinilang na may nag-alab na enerhiya ang katawan. Kailangan isanib sa dalisay na puwersa. Kung hindi, 6 na buwan na lang ang itatagal ng buhay mo. Ano? 6 na buwan? Hindi pwede. Sobrang iksi ng 6 na buwan. Tiyak na may iba pang paan. Sandali. Yung kanegosyo ng mga Fu na si Zhao Dahu. Sabi niya nakahanap daw siya ng kwintas na pampigil ng sumpa. Kaya nitong supilin ang lason ng inis sa katawan ni Kuya. Guro, sa tingin mo totoo ba ang sinasabi niya? Diyos ko, ito nga ang kwintas na pampigil ng sumpa. Napakahirap makakita ng ganitong kayamanan. Boss Fu, isuot ninyo agad. Mapapahaba pa nito ang buhay mo ng 3 buwan. Pero, kailangan mo pa ring mahanap agad ang babaeng may markang bulaklak ng swerte para maligtas ang buhay mo. Pamana ng pamilya, kwintas na panlaban sa sumpa. Maliwanag ito. Dapat nasa libingan ng ama ko. Ngunit ang gahamang si Zhao Dahu ay pinagnanasaan ang mahiwagang bagay na ito. Sa libing ng ama, sa pilitan niyang kinuha. Kaya hindi siya matahimik sa kanyang hantungan. Pakiusap, ibalik ninyo po sa amin yan. Inay, pamana po iyan ng aking ama. Hindi ninyo maaaring kunin iyan. Kung ayaw mong kunin, di huwag. Pero sino ka ba para humaang? Binili ng pinakamakapangyarihan sa syudad. Si Boss Fu, si Fu Wenfeng, ang may kailangan niyan. Kung may lakas ka ng loob, di sa kanya ka mismo magreklamo. Hindi ninyo maaaring basta kunin iyan. Inay, Fu Wenfeng. Fu Wenfeng. Ibalik mo sa akin ang pamana ng aking ama. Kuya, may humaharang sa daan at sumisigaw ng pangalan mo. Bababa ako at titingnan. Bakit mo hinaharangan ang sasakyan ko? CJ, walang hiya ka. Ibalik ang pamana ng aking ama. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Sabi ko tumigil ka. Tanggapin mo ang pamana ng aking ama, ha? Tanggapin mo. Ibalik mo sa akin. Markang bulaklak. Anong ginagawa mo? Bakit mo hinuhubaran? Manyakis ka. Kuya, ang tapang-tapang mo, ha? Sa harap ng maming tao, humaharang ka sa daan, tapos may gana ka pang saktan ang kuya ko. Ako, Hoy! 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 Boss Fu! Alam niyo ang yun. Isa lang, yang siraulo galing probinsya. Palalayasin ko na po siya ngayon din. Hinding-hindi kita hahayaan. Hulihin ninyo siya. kayong, bitawan ninyo ako. Kayong mga walang konsensya. Inaabuso ninyo ang inyong kapangyarihan. Pumasok kayo sa bahay namin at kinuha ang pamana ng aking ama. At ngayon, gusto pa ninyo akong ipahuli. Wala na ba talaga kayong? Pakundangan sa batas. Bitawan niyo siya. Anong sinabi mo? Ang alaala ng tatay mo. Kuya! Delikado na. Inatake na naman si Kuya. Dalhin natin agad sa ospital. Aba, sos. Isang probinsyanang Baduy na tulad mo? Naglakas loob ka talagang hanapin si Boss Fu? Sa teritoryo ko ka pa talaga gumawa ng gulo. Gustong mong mapahama? Gulpihin ninyo siya. Bitawan mo ako, Zhao Dahu.
Demonyo ka. Inagaw mo ang alaala ng tatay ko, makakarma ka rin. Ay, karma? Ako, ang taong nabubuhay sa kalye, hindi natatakot sa karma. Halika, tawagin mo nga rito ang tatay mo. Kung ahon man siya sa hukay, gugulpihin ko rin. Sinasabi ko sa'yo, manahimik ka na lang. Huwag kang magsasalita kung ano-ano at huwag mong hahanapin si Boss Fu. Kung hindi, wawasakin ko pati itong kabaong na yan. Umalis na tayo. Xiao Tao, masamang balita. Himatayin ang nanay mo sa bahay. Sabi ng doktor, cerebral palsy daw at kailangan ng 500,000 para sa operasyon. Ma! Nay, gising po kayo. Ma! Xiao Tao, tiningnan na ng doktor ang kalagayan ng nanay mo. Kailangan ng 500,000 para sa operasyon. Hindi basta ang cerebral palsy. Kailangang maoperahan siya agad. Kung hindi, baka hindi na magising pa ang nanay mo. 500,000. Pero wala naman tayong ganyang kalaking pera sa bahay. Xiao Tao, hindi ba't mayroon kayong minanang kwintas na pampigil ng sumpa? Kayamanan yon, ibenta mo na, para makaipon ka ng 500,000. Pero alaala yon ng tatay ko. Pero, yung kwintas, nasa kamay na ngayon ng masamang taong yon. Aba, mas mahalaga pa ba ang alaala kaysa sa buhay ng tao? Xiao Tao, makinig ka sa akin. Kunin mo na agad ang kwintas na pampigil ng sumpa para may pambayad sa ospital. Mas mahalaga ang operasyon. Para sa nanay ko, ibibigay ko ang buhay ko. Para lang mabawi ang kwintas na pampigil ng sumpa. Kuya, gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Tawagin ko ba ang doktor? Hindi na. Lumang sakit ko na to. Ipahanap mo nga sa akin ang impormasyon ng babaeng humarang sa daan kanina. Aba, kuya, nagkagusto ka rin sa ganoong klase? At 30 taon kang paang tuyong kahoy, ngayon pa lang namulaklak. Pero yung babaeng may markang bulaklak ng swerte, hindi pa natin nahahanap. Malaking bagay ito para sa buhay mo. Kong, Sabi kong ipahanap mo. Opo, Lola. Wenfeng, nakahanap na si Lola para sa iyo. Nahanap ko na ang babaeng may markang bulaklak sa katawan. Ipadadala ko siya ngayon sa ospital para makita ka. Ano? Nahanap na ninyo? CJ, hintay mo siya dito sa ospital. buti naman. Ang tagal na natin hinahanap ang babaeng may markang bulaklak na hindi natin makita. Nang si Lola na ang kumilos, nahanap agad. Ngayon, may lunas na ang sakit mo. Markang bulaklak. Siya kaya ang taong nahanap ni Lola. Huwag muna. Hanapin muna ang impormasyon ng babae yun. Huwag mag-aaral muna bago mag-desisyon. Sage. Binibining Hao, ipinadala ako na matandang ginang para ihatid kayo sa ospital para makita ang senyorito. Dito po tayo. Huwag na, Butler Lee. Asikasuhin mo na lang ang iba mong gawain. Alam ko ang ospital ng mga fu, kaya ko nang pumunta ng mag-isa. Sage po. Hindi sapat ang peking markang bulaklak na yan. Para pakasalan ako ni Fu Wenfeng. Hindi pwede. Kailangan, lutuin na agad ang kanin. Hoy, Yarlin ako si Zhao Chuetang. Pupunta ako sa ospital mamaya. Gawin mo ang sinabi ko. Lagyan mo ng gamot ang tubig ni Fu Wenfeng. Pagdating ko, dapat wala na siya sa sarili. CJ, huwag kang mag-alala. Pag nagawa mo yan, may malaki kang mapapala. Miss na nurse, itatanong ko lang, si Fu Wenfeng, si Boss Fu. Dito ba siya sa ospital na to? Nandito nga si Boss Fu. Pero sino ka ba? May napaka-importante akong kailangang sabihin sa kanya. Pwede mo ba akong papasukin para makausap siya? Si Boss Fu ay mataas na tao. Hindi mo siya basta-bastang makikita. At saka, nagpapagaling siya ngayon. Matagal nang nag-abiso ang ospital. Bawal ang mga hindi autorisadong tao. Umalis ka na lang. May talagang importante ako sa kanya. Teka, Nakikiusap ako sa'yo. Papasukin mo na ako. Please. ba't ang kulit mo? Guard. Ginugulo ng babaeng to si Boss Fu. Palayasin ninyo siya.
Sandali, bitawan niyo ako. Teka. Bitawan niyo nga ako. Anong klaseng ospital to? Basta na lang kayo nagtataboy ng tao. Kaya pala, yang mga walang puso na mayayaman, kahit ospital nila walang puso. Kailangan ang kwintas. Kailangan kong makita ngayon si Fu Wenfeng. Boss Fu, oras na para inumin ang gamot mo. Iwan mo muna yan. Iinumin ko mamaya. Nasaan ang kwintas na pampigil ng sumpa ko? Ito ba ang kwarto ng walang hiyang yon? Ang ganda naman dito. Magkano kaya ang gastos dito sa isang araw? Pero bakit walang tao? Saan napunta ang lahat? Nauuhaw ako. Ang init ng pakiramdam ko. Sino ka? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ako. Pinuntahan kita. Hoy. Pero sobrang init ng pakiramdam ko ngayon. Totoo nga, markang bulaklak. Wenfeng, nakahanap si Lola ng babaeng may markang bulaklak. Papuntahin ka agad ni Lola sa ospital para makita ka. Siya ang pinadala ni Lola. Mukhang sinadya niyang harangin ang sasakyan ko para makuha ang atensyon ko. Ang init talaga. Ang lamig mo. Ang sarap mong hawakan. Anong ginagawa mo? Hindi ko alam. Basta ang sarap lang ng pakiramdam kapag hinahalikan kita. Huwag ka namang madamot. Pahalik pa nga, pwede. CJ, Hinahanap mo ito. Ayan na nga ba? Gusto ko lang namang gawiin ang kwintas na pampigil ng sumpa. Pero pati ako nadamay na. Wala na, habang tulog pa siya. Kukunin ko na ang kwintas at tatakas na. bahala na. Isipin ko na lang na nakagat ako ng aso. Kung tutuusin sa oras, malapit nang umiral ang bisa ng gamot kay Kuya Wenfeng. Kuya Wenfeng, nandito na ako. Buisit, sinong babaeng ito na lakas loob na manggulo sa plano ko? Tigil. Ay, gising ka na pala. Sige na nga, inaamin ko, ako ang nanggulo sa iyo.
Ganito na lang, uuwi ako at kukuha ng isang basket ng itlog para pampalakas mo. Aalis na ako. Sabi kong tumigil ka. Kinuha mo ang gamit ko at tatakas ka na. Ang kwintas na ito ay sa akin talaga. Pamana ito ng ama ko. Ibalik mo sa akin. Sa'yo? Alam ko nang ipinadala ka ng lola ko. Huwag ka nang magpanggap. Anong magpanggap? Hindi ako nagpapanggap. Kailangan talaga ng nanay ko ng pera para sa operasyon. At ang kwintas na ito ay pamana ng aming pamilya. Inagaw iyon ni Saudaho. Ikaw, Ibalik mo sa akin ang kwintas o kaya naman. o kaya bigyan mo ako ng 500,000. Iyon na ang kwintas. Ha? 500,000. Lumalapit ka lang pala sa akin dahil sa pera. Isipin mo na kung anong gusto mo. Kung walang pera, ibalik mo ang kwintas. Ah, anong ginagawa mo? Pera to para sa opera ni Mama. Kwintas lang naman yan, basag na, tapos na. Anong iyakan mo dyan? May 10 milyon sa card na to. Dahil tinulungan mo akong maalis ang lason sa katawan ko. Yan ang bayad ko sa pagsiping mo sa akin. Kunin mo na ang pera at lumayas ka. Kailangan na ng opera ni Mama, hindi na pwedeng maantala. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mong drama na yan. Anong lason ba? Pero kailangan ko talaga ng pera para sa opera ni Mama. 500,000 lang ang kailangan ko, ibabalik ko ang sobra. Teka lang. Ibigay mo sa akin ang card ni Wenfeng. At bakit naman? Dahil ako ang fiance ni Wenfeng. Ako ang magiging bagong may bahay ng pamilyang Fu. Fans! Ibig sabihin ba nito, nakatulog ako sa lalaking may may-ari na? Huwag mong sabihing inakala mo. Ibibigay talaga sa'yo ni Wenfeng ang pera. Sinasabi ko sa'yo, kapag ginamit mo ang card na yan, Kaya kaagad kasuhan ni Wenfeng. ang pangingikil, at hindi lang makukulong. Mabubulok ka sa kulungan habang buhay. Habang pinapanood si mama mo na unti-unting binabawian ng buhay. Sabi ko na nga ba? Kayong mga mayayaman, wala kayong lahat na mabuting tao. Ang dali mo palang lokohin, probinsyana ka talaga. Ngayon, sa akin na ang exclusive card ng pamilyang Fu. Mamimili na ako ngayon ng kung ano-ano. Lola, Nay Xiaotang, nakita po ba ninyo ang apo ko? Nagkamali si Fu Wenfeng. Akala niya ako ang babaeng yun. Kaya sasakyan ko na ang pagkakataong ito. Magpapanggap akong siya para panagutan ako ng mga Fu. Pagsapit ng kasal, alam na ng lahat. Kahit matuklasan nilang peke ako, hindi na sila makakaatras. Lola, nakita ko na po si Kuya Wenfeng. Natutuwa siya, nakatulong ako sa inip. Natanggal na ang lason. Aba, ang bilis naman ng batang yun. Sige, sisimulan ko na ang paghahanda para sa kasal ninyo. Haha. Ang akala ko nga, 30 anyos nang binata ang kapatid ko. Ngayon, ikakasal na bigla. Ibig sabihin, Malapit na akong magkaroon ng pamangkin na lalaki o babae. haha, hindi ba't napakagandang balita nito? Ang tagal ko nang naghihintay magkaapo sa tuhod. Sabihin ko sa kapatid ko na bigyan ka pa ng maraming anak, haha. Hoy, kamusta na si Xiao Tao? Ma, gising ka na. Sino ka? Tia Wang, siya po ang nanay ko. Anong nangyari sa kanya? Bakit hindi na niya ako makilala? Sabi ng doktor, may karamdaman siya sa utak kaya naguguluhan. Xiao Tao, kailangan mong makalikom agad ng 500,000 para maoperahan ang nanay mo, kundi Lalala lang ng lalala ang kalagayan niya. Dahil nandito ka na, mauna na ako.
Ma, patawad, hindi ko nabawi ang kwintas. At ang malala, nakipagtalik pa ako sa isang lalaki nang walang maalala. Muntik pa akong maskam at ituring na magnanakaw. Ang gwapong lalaki. Itong mga mayayaman. Bakit ba napakasasama nila? Xiao Tao, huwag ka nang umiyak. Ma, naaalala mo ba ako? Sige, hindi na ako iiyak. Kailangan kong magpakatatag. Nga pala, marunong naman akong magluto ng pansit, di ba? Masarap ang luto kong pansit. Bukas, magtitinda na ako. Huwag kang mag-alala, may ipon ko rin ang kailangan para sa operasyon mo. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mong pag-arte. Kailangan ng pera para kay mama. 50,000 lang ang kailangan ko. Babayaran ko rin ang natitira. Siya na nga ba talaga ang babaeng pinadala ni Lola? Pero parang hindi naman siya nagsisinungaling. Kuya, kalalabas mo lang ng ospital, tapos magtatrabaho ka na agad sa kumpanya. Kapag nalaman ni Lola, siguradong pagagalitan ka na naman. Kung wala kang importanteng sasabihin, lumabas ka na. Sinong may sabing wala? Di ba pinatingnan ko sa'yo noon? Hanapin ang impormasyon ng babaeng humarang sa atin. Ito na nga, ito na ang impormasyon tungkol sa kanya. Tingin nga. Gumastos ng 80,000 yuan. Ang dali lang palang gamitin ng credit card ng presidente ng Fu Group. Hoy, kuya, halos 3 milyon na ang nagagastos niya. Nanakaw ba ang card mo? Sabi niya 50,000 lang ang kailangan para sa opera ng ina niya. Ang tanga-tanga ko rin para pagdudahan pa. Nagkamali ako sa kanya. Hoy, kuya. Ba't mo itinapon? Akala ko ba gusto mo siya? Nahirapan pa naman akong kunin yan. Huwag mo nang babanggitin pa yan. Manluloko lang siya. Sage, salamat. Ma, kain na tayo. Kukuha ka na ng pagkain. Kumain na ako. Ikaw na lang. Sumakit ang tiyan ko. Teka, hindi pa naman ako kumakain ah. Baka buntis ako sa lalaking yun. Wenfeng. Matagal-tagal na rin mula nang makauwi ka galing ospital. Wala na rin ang laso ng init sa katawan mo. Panahon na para ayusin ang kasal ninyo ng babaeng yun. Halos handa ko na ang lahat para sa kasal. Kulang na lang ang mismong ikakasal. Kasal. Lola, sigurado po ba kayong pakakasalan ko ang isang babaeng sinungaling? At mukhang pera. Sinungaling, mukhang kera. Wenfeng, nagkakamali ka yata. Hindi naman ganoon ang prinsesa ng pamilyang Zhao. At saka, hindi mo pwedeng basta-basta na lang pagsamantalahan ang isang babae. Hindi yan ang kaugalian ng mga Fu. Binigyan ko na siya ng pera. Bilang kabayaran sa pagtanggal ng lason sa akin. Pero Lola, saan niyo po ba nakilala ang babaeng prom na yun? Magaling siyang magpanggap. Noong una, naloko pa nga niya ako. Babaeng promdi. Si Chuetang ay prinsesa ng pamilyang Zhao. Mataas ang estado niya sa buhay. Paano siya naging promdi? Tama si Lola, kuya. May picture pa nga ako sa kanya. Sino ang babaeng to? Hindi siya ang nagtanggal ng lason sa akin. Ito ang gamot ng nanay mo.
Ingatan mo at painumin mo siya ng regular. Salamat po. Dok, gusto ko sanang magpasuri. Anong pagsusuri? Sana nga mali lang ako. Gusto kong tingnan kung buntis ba ako. Buntis ka na mahigit 1 buwan. Maliit pa ang bata ngayon. Magdesisyon ka na agad kung itutuloy mo o hindi. Anak, Ano? Buntis ka pala. nagkakamali ka. Hindi ako buntis. Malapit na akong maging asawa na may-ari ng pamilyang Fu. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang manganak ang babaeng ito. Makikipag-agawan pa sa akin ang isang bata sa posisyon ko. Hoy, Kuya Dahu. May ipapapatay ako sa iyo. Su Tao ang pangalan niya. Wenfeng, anong sinabi mo? Hindi siya ang prinsesa ng pamilyang Zhao. Siya ang gumamot ng lakas ng iyong katawan. Hindi siya. Kaya pala hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ko. Ibig sabihin, nagsinungaling siya na siya ang gumamot sa iyo. Nagpanggap lang siya para lokohin si Lola. Napakasama naman yan. Kuya, nasaan na ngayon ang tunay na asawa mo? Nga, nasaan na ba talaga ang magiging manugang ko? Sa tingin ko, nilapitan niya lang ako dahil sa pera. Kaya pinalayas ko siya. Ano? Bakit mo naman siya pinalayas? Siya ang nagligtas ng buhay mo. At sabi pa ni Master Chuantong, Kakaiba ang katawan mo. Sobra ang init ng enerhiya. Kapag nakasiping mo ang babaeng may markang bulaklak ng swerte. napakadali mo siyang mabubuntis. Baka ngayon, dinadala na niya ang magiging apo ko sa tuhod. Bilisan mo, hanapin mo siya at ibalik dito. Lola, huwag po kayong mag-alala. Hahanapin ko siya agad. Butler, gamitin mo ang lahat ng version ng pag-review. Alam ang buong siguraduhin mong mahanap niyo ang asawa ko. Muyaw, sumama ka sa akin. Sage, Inay, inom na po kayo ng gamot. Hoy, dahan-dahan. Uminom ka muna ng tubig. Ikaw rin, uminom ka. Hindi ako inom. Inay, may gusto po akong sabihin sa inyo. Buntis po ako. Sa lalaking iyon ang bata. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang ituloy. Pero hindi ko kayang ipalaglag siya. Sabihin ninyo sa akin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Xiao Tao, huwag ka nang umiyak. Ituloy mo ang bata. Inay, anong sabi ninyo? Ituloy mo siya. Tama. Ituloy mo siya. Mula ngayon, tayong tatlo na lang ang magsasama ng maayos. maganda ang plano mo, pero pasensya na. Hindi mo mailuluwal ang batang iyan. Zhao Dahu. Inagaw mo na nga ang kwintas na pagpigil ng sumpa. Bakit hindi mo pa rin kami tantanan? Hindi naman sa ayaw kitang tantanan. Ang totoo, napakarami mong nakaaway. May nagpapapatay sa iyo. Xiao Tao, Kuya, dito nakatira ang sutaw na tumulong sa iyo. Tara, Bakit walang tao? totoo bang buntis siya? Hanapin niyo agad. Bilisan niyo. Sage, Saan to? Zhao Dahu, anong gagawin mo? Akin ka na lang. Huwag mong galawin si Mama. di ba sinabi ko? May nagpapatumba sa iyo. Zhao Dahu, krimen ang pagpatay. Kapag may ginawa ka sa amin, mumultuhin kita kahit mamatay ako. Ikaw, ang liit mong prinsesa. Patay ka man, maliit na prinsesa ka pa rin. Hinding-hindi ka makakaahon. Bakit kita katatakutan? At alam mo ba kung saan to? Abandonadong gusali to. Papatayin kayo tapos itatapon mula sa taas. Sasabihin natin, ikaw at ang nanay mong may malubhang sakit ang tumalon. Sinong maghihinala sa akin? Simulan na. Xiao Tao. Ma! Bitawan niyo si Mama.
Xiao Tao, huwag niyong saktan si Xiao Tao. Bitawan niyo si Mama. Ma, Si Xiao Tao hindi natatakot. Pangahas ka? Halika. Mangahas ka pa. Seg. Seg. nakikiusap ako. Palayain mo na si Mama. Ubusin ko muna tong matanda. Tapos ikaw namang bata. Diyos ko, kung may mahabaging bathala. Isinasamo kong iligtas mo ang anak ko. Tigilan niyo yan. Sinong may lakas ng loob na galawin ang tagapamilyang Few? Boss Fu. Phew. Paano siya napunta rito? Bakit niya ako ililigtas? Imahinasyon ko na lang ba ito bago ako mamatay? Boss Fu, bakit po kayo naparito? Ang babaeng ito, nambastos sa inyo kanina. Kaya naisipan ko lang po siyang turuan ng leksyon. Xiao Tao. Pasensya na, nahuli ako. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Kailan pa naging magkakilala ang babaeng ito? Si Boss Fu? Sabi ni Tsuetang, turuan ng leksyon ito. Sinanakawan daw siya nito. Niloko ba niya ako? Sabi ni Tsuetang, turuan ko raw ng leksyon itong probinsyanang ito. Dadalhin na kita sa ospital. Tayo na. Si Mama muna. Iligtas niyo muna si Mama. CJ, bilis. Dugo. Ang anak ko. Ang anak ko. Iligtas niyo ang anak ko. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ligtas kayo ng anak mo. Halika. Boss Fu. Huwag na huwag kayong magpapaloko sa babaeng ito. May dinadala pa siyang bata sa sinapupunan niya. Tiyak na sa ibang lalaki iyon. Umalis ka. Pati ang babae ko, inaaway mo. Ang batang nasa sinapupunan niya ay akin. Ano? Anak ninyo iyon, Boss Fu? Patay, patay, muntik ko nang mapatay. Ang tagapagmana ng pamilyang Fu. Putulin iyo ang dalawang kamay niya. Boss Fu, nagkakamali po kayo. Boss Fu. Nang dumampi ang simoy at talulot sa pisngi. Nakilala ko ang isang Diyos na marunong maawa. Ikaw ang ama ng bata. Dok, kumusta po siya? Kumusta na ang asawa ko? Sa itsura mong maayos at mukhang may kaya, hindi ka naman mukhang kapos sa pera. Paano mo nagagawang maging ganito, kawalang konsensya? Anong ibig mong sabihin? Malubha na ang anemia ng buntis at sobrang kulang sa nutrisyon. At napakaliit pa ng buwan ng dinadala niya. Kahit anong oras ay maaring makunan. Hindi ka na nga nag-aalaga sa kanya. Pinapunta mo pa siya sa ospital para gawing eksperimento sa gamot? Tao ka pa ba? Eksperimento sa gamot? Imposible to. Binigyan ko siya ng 10 milyon. Imposible yan. Dito sa ospital namin, 10 panandang pandagdag bises na siya sa drug trial. Totoo pala. Paano nangyari to? Kung late pa kayo, baka hindi na umabot ang asawa mo. Patawad. Huwag mo akong hingan ng tawad. Ang dapat mong hingan ng tawad ay ang asawa mo. Xiao Tao, gising ka na. Huwag kang kumilos ng biglaan. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Okay lang ako. Nasaan si Mama? Kumusta na si Mama? Xiao Tao, huwag kang mag-alala. Mga mababaw na sugat lang ang tinamo ni tita. Nasa katabing EA room lang siya. Sinimulan na ng doktor ang kumpletong gamutan para sa kanya. Siguradong gagaling ang kanyang sakit sa utak. Salamat, Boss Few. Yung gastos namin ng mama ko. Babayaran ko sa'yo. Xiao Tao, Boss Few, ikaw. ang dami mo ng pinagdaanan sa labas. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Boss Few, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan ng problema.
Pagkalabas ng mama ko, aalis na kami. Aalis? Saan mo dadalhin ang anak ko? May fiance na si Boss Few. Hindi dapat niya malaman na kanya ang bata. Kahit hindi niya agawin ang bata, ang fiance niya. Tiyak na hindi kami tatantanan ng anak ko. Anong anak mo? Hindi naman sa'yo ang batang yan. Hindi sa akin. Ikanino pa? Mukhang wala ka talagang alam sa alindog ko, Sutao. Ang humahabol sa akin mula sa ospital na to. Hanggang sa barangay namin. Kapag wala akong ginagawa, sasaya lang ako. Ang lupit mo namang maglibang. Siyempre. Akala mo ba kayong mayayaman lang ang marunong magsaya? Kung ganoon, tara, magsaya ulit tayo. Ay, Wenfeng. Kumusta na ang apo kong manugang? Lola, Ang galing mo, kuya. Sinabi mong magkakaanak, nagkatotoo agad. Wala. Okay na talaga ako. Pwede na akong lumabas ng ospital. At hindi rin sa kanya ang bata. Ate, huwag ka nang magmatigas. Sa kuya talaga ang batang yan. Kakaiba kasi ang dugo ng mga Fu. Basta miyembro ng pamilya namin. May markang apoy sa pulso. At kapag nabuntis ang isang babae ng anak ng pamilya namin, magkakaroon ng kaparehong markang apoy sa pulso. Kung hindi ka naniniwala, ayaw mo bang ipakita ang mga kamay mo? Kaya pala biglang lumitaw to sa pulso ko. Yun pala, in-invade na ng genes nila. Patay. Hindi pwede. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Boss Few. Alam kong may fiance ka na, pero hindi kita kukulitin. Pero hindi mo rin pwedeng agawin sa akin ang bata. fans? Wala akong fans. Niloloko mo pa rin ako. Ate, baka naman nagkakamali ka lang. Nga, kilala ang kuya ko bilang sikat na workaholic sa buong syudad. Apo, noong una. Balak ko sanang ipakasal siya sa dalaga ng mga Xiao. Baka napagkamalan ko lang siya na ikaw. Hindi talaga pumayag si Wenfeng sa bagay na yun. At wala siyang naging fiance kailanman. Buti na lang dumating ka. Kung hindi itong matandang ito, mamamatay na sa pag-aalala sa kasal niya. Dahil ako ang fiance ni Kuya Wenfeng, ang magiging bagong rina ng pamilyang Fu. Niloko ba ako ng babaeng iyon? Lola, ang daming pinagdaanan ni Xiao Tao sa labas. Gusto ko na siyang iwi agad. Ngayon mo lang nalaman, ano? Wenfeng, hindi kita pinagsasabihan. Pero para kang kahoy kung umasta. May asawa at anak ka na ngayon. Kailangan mo silang alagaan ng husto. Isa kang tunay na lalaki, hinding-hindi mo dapat hayaang malagay sa panganib ang asawa mo. Kapag inulit mo pa yan, mapipilitan akong magpatupad ng parusa ng pamilya. Naiintindihan ko, Lola. Kasalanan ko ang lahat. Ako na po ang bahala. Kuya, nagpadala na si Lola ng pinakamahusay na medical team sa buong mundo. Nakahanda na sila sa bahay. Tama, pati ang mga sasakyang sasalubong kay ate ay nakahanda na rin sa ospital. Apo, Sutao ang pangalan mo, hindi ba? Mula ngayon, tatawagin na kitang Xiao Tao. Xiao Tao, huwag kang mag-alala, umuwi na tayo. Simula ngayon, ibibigay sa iyo ng pamilyang Fu ang lahat ng pagmamahal at karangyaan. Ano man ang mangyari sa hinaharap at least. May papanganak siya sa isang lugar na may pagmamahal. Maligayang pagbabalik, Binibini. Kumusta po sa inyong lahat? Hehe, kumusta? Binibini, ako po si Lee, ang mayordomo ng pamilya Fu. Inihanda po ng panganay na dunyo ang 100 katulong. Para alagaan kayo ng 24 na oras. Ipakikilala ko po sila sa inyo isa-isa. Diyos ko, 100 katulong para sa akin. Hindi na po kailangan, Ginoong Lee. Kaya ko po ang sarili ko. Kaya ko po talaga. Umalis na kayong lahat. Opo.
Paumanhin po, hindi pa po ako kumakain ngayong araw. Ginoong Lee, sabihin mo sa kusina. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong makita ang hindi bababa sa 80 putahe. Opo, Lola. Ihain na ang pagkain. Karne, ang daming karne. Sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming karne. Xiao Tao, tikman mo na. Ingnan natin kung magugustuhan mo. Salamat po, Lola. Mukhang napakamahal ng mga pagkain ito. Pipili na lang po ako ng mas mura. Sopas na may sotanghon, mura lang ito sigurado. Ganito ba talaga kasarap ang sopas sa mayayamang pamilya? Ah, gusto pala ni Xiao Tao ng pating. Lola, pwede po bang dumagdag pa ng isang mangkok? Sa akin ka na lang uminom. Salamat po. Napakasarap talaga ng sopas na ito, Lola. Sopas na pansit. Akala niya pala ay sopas na pansit ang palikpik ng pating. Hindi pa ba nakatikim ng palikpik ng pating si At? Anong klaseng buhay ba ang dinanas niya sa labas? Mukhang nagalit si Lola. Masyado yata akong kumain. Ang takaw mo naman, Sutao. Hindi ka pa ba nakakatikim ng sopas na pansit? Lola, ako po. Tumayo ka, Wenfeng. Lola, Tingnan mo, ginuto mo ang asawa mo. Hindi kailanman pinababayaan ang aming mga asawa. Hindi ka ba nahihiya? Lola, kasalanan ko po. Umupo ka. Naiinis ako sa iyo ngayon. Xiao Tao, habang nandito ka sa pamilyang Fu, Ituring mo na itong sarili mong tahanan. Kumain ka hanggat gusto mo. Talaga po? Butler Lee, sabihan mo ang kusina na maghanda ng isda, maghanda ng sopas na pansit. Ang pinakamahal na palikpik ng pating na hindi mabibili ng pera ay napagkamalan lang na sopas na pansit. Talagang mahal na mahal ni Lola ang asawa ni Boss. Nga. Butler Lee. Maaari bang gumamit ng mas malaking mangkok para mas madali? Walang problema, malaking mangkok. Sykes po, Ma'am. Salamat po, Lola. Walang anuman. Pamilya na tayo. Ang laki naman ng mangkok na to. Itong shark fin soup na to, kayang bumili ng 10 mansyon. Ang lakas naman kumain ng batang asawa. Dahan-dahan lang, palang umaagaw sa'yo. Lola, ang sarap naman nitong sopas ninyo. Kung masarap, kumain ka pa. Sa edad kong to, ang pinakagusto ko ay makitang kumakain ang mga bata. Natutuwa talaga ako kapag nakikita to. Ang dami niyang pinagdaanan. Sa mga susunod na araw, hindi ko siya pababayaan. Ako si Fu Wenfeng. Ako, busog na po ako. Unang bisita pa lang ng asawa ng apo ko sa bahay namin, bilang nakatatanda. May inihanda akong maliit na pulang sobra. O hindi na po, hindi na kailangan. Hindi naman ako karapat-dapat na tawaging asawa ng apo ninyo. Nandito lang naman ako para makiinom at kumain. Ito. Maliit na pulang sobre lang to. Xiao Tao. Paumanhin sa lahat na nahihilo ako. Bakit bigla kang nahilo? Tawagin ang doktor. Ay hindi na po, hindi na talaga kailangan. Na nahihilo lang ako sa dami ng alahas.
Nga, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming alahas at baka mayroon akong tinatawag na takot sa masyadong maraming pera. Ay hindi na talaga, hindi na. Apo, maliit na halaga lang ang mga ito. Masasanay ka rin pagtagal. Hindi na po talaga. Nahihilo pa rin ako. Lola, ang regalo ninyo ay napakahalaga, hindi ko po talaga kayang tanggapin. Naku Lola, kung nahihilo siya sa alahas, bigyan na lang natin siya ng card. Para kung ano ang gustong bilhin ng ate, siya na mismo. Tama, Lola. At saka ang dami ng alahas. Hindi naman niya magagamit lahat. Kita mo, sa tanda ko na to, hindi ko na naisip yan. Mahilig ka pala sa pera, ha? Walang problema. Bibigyan kita ng unlimited na gold card. Hindi ba't may mga taong panay ang sabi na mukhang pera ka? Sage, patunayan natin sa kanila. Lola, nagkamali lang po ako ng akala sa kanya. Lola, hindi ko po talaga kayang tanggapin ang perang ito. Ang totoo, ang kailangan ko lang talagang paggamitan ng pera. Ay ang operasyon ng nanay ko. Binayaran na po iyon ni Ginoong Fee. At saka, wala naman po talaga akong paggagamitan ng ganito kalaking halaga. Naku, Xiao Tao, samahan mo si Lola sa paggastos. Sasabihin ko sa'yo, ang babae, kapag hindi ginagastos ang pera ng lalaki, sa hinaharap, iyan ang gagastusin ng ibang babae. Kunin mo na. Salamat po, Lola. Bukod sa mga magulang ko, Wala pang ibang nagmalasakit sa akin ng ganito. Sa sandaling ito, ang sama ko pero umaasa ako na. sana maging pamilya ko nga sila. Xiao Tao, huwag kang mag-alala. Hindi ganyan ang pamilyang Fu. Hindi kami tatalikod sa responsibilidad. Bata ka pa nang ipagbuntis mo ang anak niya. Siya ang may pagkukulang sa'yo. Sisiguraduhin kong pananagutan ka niya. Hindi po kasalanan ito ni Ginoong Fee. Kasalanan ko. Anong ibig sabihin yan? At, ibig bang sabihin? Anong pasabog na sikreto ito? Ang malamig at seryosong kuya ko. Ang una niyang pagkakataon, hindi kasalanan mo. Hindi ko rin po alam ang nangyari noon. Bigla na lang akong nadala at inangkin ko si Ginoong Fee. Ang wild naman ng mga kabataan ngayon. Ate, baka gusto mong pag-isipan pang mabuti? Tapos ikwento mo sa amin. Gabi na rin, pagod na si Xiao Tao. Kailangan na naming magpahinga sa kwarto. Sa kwarto. Kaninong kwarto mo ako dadalhin? Babae kita, syempre sa kwarto ko. Ako. Diyos ko, ngayon ba talaga ako matutulog kasama siya? Hindi pwede. Suyan, ano bang pinapasok mo? Kuya, kahit buntis si ate sa anak mo, hindi pa naman kayo kasal. Kapag natulog kayo ng magkasama ng walang label. Hindi ba parang niloloko mo lang si At? Ganito na lang, ate, sa akin ka na lang matulog. Kaming dalawang babae. Magkakaalalayan pa kami. Napakabait naman ng kapatid ni A.G. Fee. Tama si Yan, Wenfeng. Kahit buntis si Xiao Tao sa anak mo, hindi pa kayo nagkakasama o nagkakakilala ng husto. Hindi pa kayo close, kaya dapat bigyan mo siya ng panahong mag-adjust. Baka di siya makatulog sa kwarto mo. Sige, si Xiao Tao ngayong gabi. Sa kwarto na lang ng bunsong kapatid ko matulog. Tara na, Ed, sa kwarto ko. Ay, sandali lang. Bakit, Jimmy Fee? Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako agad. Salamat, Jimmy Fee. Hay naku, kuya, nandito naman ako. Good night. Manang, pasok ka na, bilis. Manang, maupo ka na, dali. Ikukwento mo sa akin kung paano mo nakuha si kuya. Paano ka nagpakita ng motibo? Sa totoo lang, noong una, gusto ko lang puntahan si Kuya. Para mabawi ang kwintas, pero hindi ako pinapasok sa ospital. Kaya sobrang nag-aalala ako. Pero nang tumingala ako, nakita ko yung hilera ng mga tubo ng tubig, kaya naman, umakyat ako hanggang sa ika-8 palapag ng walang tigil. Pumasok ako, hingal at uhaw, may nakitang inumin. Ininom ko agad. Hindi ko akalain na pagkatapos kong inumin. Bigla akong nilagnat sa init. Ang init! Ang init!
Ang init! Bigla na lang sumunod si kuya. Sa sobrang gulat ko, natapilok ako. At napasubsob ako sa dibdib niya. Grabe, ganoon lang. Ang intense naman yan. Tapos, Eh kasi yung katawan ni kuya, ang lamig-lamig. Ang sarap ng pakiramdam na yakapin siya, kaya hindi na namin napigilan. At ayun na nga nangyari na. At pagkatapos ayun na nga. Gabby, Manang, ang galing mo. Turuan mo naman ako ha. Pag nagkaroon ako ng boyfriend, ganyan ko rin siya susunggaban. Ikaw naman, pati ba naman yan gagayahin mo? May multo yata. Kaya pala hindi dapat bumili ng napakalaking bahay. Suiyan, parang may multo sa bahay nyo. Ang himbing naman ng tulog ng batang ito. Suiyan. Suiyan, bakit bigla na lang nawala? May multo nga yata talaga. Napakalaking mansyon. Ang tindi ng nakakatakot na vibes. Sino yan? Suiyan, ikaw ba yan? Binabalaan kita. Ang mga ninuno ko ay ekspertong manghuli ng multo. Dalubhasa silang manghuli ng mga bastos na multong nananakot. Suiyan, ikaw nga talaga. Anong ginagawa mo rito sa gitna ng gabi? Alam mo bang muntik mo na akong patayin sa takot? Tinatawag kita. Pero hindi ka sumasagot. Huwag mong gisingin ang isang taong naglalakad ng tulog. Naglalakad ng tulog? 10 taon na ang nakaraan, aksidente nabasag ng bunso kong kapatid. Ang paboritong torera ni ama. Pinalugod siya ni ina para humingi ng tawad. Ayaw ng kapatid ko. Nag-away sila ng matindi. Galit siyang pumasok sa eskwela. Akala namin pag-uwi niya, hihingi siya ng tawad sa mga magulang namin. Pero hindi namin inaasahan na maaksidente ang mga magulang namin pauwi. Agad silang namatay. Kaya naman, naging matinding pasakit ito sa puso ng kapatid ko sa loob ng 10 taon. Ang mga binti ng matandang babae sa aksidente. Ang mga binti ng lola ko, paralisado rin dahil sa aksidenteng yon. Noong panahong iyon, inilibing niya ang sarili niyang mga anak. Kung hindi lang dahil sa aming magkakapatid na maliliit pa noon, baka hindi niya nakayanang mabuhay. Patawad, inay. Inay, nagkamali ako. Huwag niyo po kaming iwan. Ihati ko muna ang kapatid ko sa kwarto niya para makahinga. Tandaan mo, huwag mong gagalawin ang torerang yan. Bawal hawakan ng kapatid ko yan kahit sino. Kung sino man ang humawak. Magagalit talaga siya ng sobra. Iba't iba talaga ang problema ng bawat pamilya. Ma'am, may masamang nangyari. Anong nangyari? Hindi po namin alam kung bakit. Pero si Ma'am, Kinuha niya lahat ng piraso ng antike mong vase. Ano? alam ng buong pamilya Fu na napakahalaga sa akin ng vase na yan. Kahit na asawa siya ng kuya ko. Hindi ko siya mapapatawad. Nasaan siya? Nasa sala daw. Hoy, ma'am. Sutaw. Saan mo dinala ang vase na iniwan sa akin ng mga magulang ko? Ibalik mo sa akin yan ngayon din. Suiyan, gising ka na pala. Bakit mo pinakialaman ang vase ko? Alam mo ba kung gaano kahalaga yan sa akin? Pwede kong ibigay sa'yo ang pantulog ko, ang coats ko, pati ang kumpanya ko. Lahat ng meron ako sa pamilyang Fu, ibibigay ko sa'yo. Pero yung vase na yan, hindi mo dapat ginagalaw. Hay nako, Suiyan. Tumigil ka nga sa pangitigan na parang wala lang. Kahit paprotektahan ka ng kuya ko, hindi ubra sa akin yan. Kailangan kitang turuan ng leksyon ngayong araw na to. Ikaw ang may dala nito, Manang. Ito ang vase ko.
Vase mo yan, inayos ko para sa'yo. Sa probinsya namin, kapag basag, ganito kami magdikit. Tumatagal ito habang buhay. Tingnan mo, kahit basag na ang vase, naayos pa. 10 taon na ang lumipas. Hindi ba panahon na para bitawan mo na rin ang bigat ng konsensya mo? Mahal na mahal ka ng mga magulang mo at sigurado akong gusto nila. Na masaya ka araw-araw. Tama ba? Salamat, Manang. O sige na, tama na ang pag-iyak. Nagagawa niyang lutasin ang 10 taong bigat sa dibdib ni Bunso. Wala lang iyon, maliit na bagay lang. Alam na ninyong dalawa kung bakit ko kayo ipinatawag. May problema si kuya. Malaking problema. Ano na nga ba talaga ang sitwasyon ng kuya mo? Siya ang namamahala sa Fu Group, ganoon kalaking kumpanya. Bakit hindi man lang niya kayang suyuin ang isang dalaga? Imbes na samahan ang napakabuti niyang asawa, nag-overtime pa. Naku Lola, huwag kayong mag-alala. Kung hindi marunong manuyo ng babae si kuya. Hindi ba't nandito naman ako? Tama Lola, babaero talaga ang pangalawang kuya ko. Kayang-kaya niya iyon na parang pitik lang ng daliri. Ate, masama po ang lagay ni kuya. Ano naman kay Novi? Umasok na po siya sa trabaho, pero naiwan po niya ang kanyang baon. Pakiabot na lang po ito sa kanya. Hindi ko kilala ang kumpanya niya. Ipadala na lang sa driver. Ano na? Tumanggi ang Ate, masama po ang lagay ni kuya. Ano na naman ang problema niya? Nakalimutan po ni kuya ang mahalagang dokumento ng kumpanya. May biglaan po akong lakad. Pakihatid na lang po ninyo sa kanya. Nako, hindi ko po maaaring hawakan ang confidential na dokumento na iyan. Xiao Tao, ikaw na ang pag-asa ni Lola. Ate, nakalimutan ni Wenfeng ang paloob niyang pantalon. Ano ba naman iyan, Lola? Iyan po ba talaga ang naisip ninyong paan? Paano kung maniniwala ang ate sa ganoon? Anong napakalamig ng panahon at walang suot na panloob na pantalon? Paano kung magkasakit siya? Ako na po ang maghahatid ngayon. Ang galing talaga ng Lola. Wenfeng, Pupunta raw ang asawa mo sa opisina mo. Maghanda ka na. Air Department. Itigil muna ang lahat ng operasyon ngayon. Darating ang asawa ko. Darating si Xiao Tao. Huwag niyang makita ang kabuluhan dito. Mapahama. Sinabi ko sa mga funa. Ikaw ang Wenfeng sa laso ng iyong katawan. nabisto ang lahat. Talong kamay si Dahu. Itinigil na. Kasalanan lahat ng walang hiyang babaeng yun. Hindi ko na makakapasok sa lumang mansyon ng mga fu. Kaya susubukan ko na lang ang swerte sa opisina ni Kuya Wenfeng. Malay mo, maakit si Kuya Wenfeng sa ganda ko. E di ako pa rin ang magiging asawa ng presidente ng Fu. Mga kasama, pakitigil muna ang ginagawa ninyo. Darating na ang asawa ng presidente para mag-ikot sa opisina. Sama-sama natin siyang salubungin. Sinong bulag na yan at naglakas loob na banggain ako? Ito ang exclusive black card ng Fu. Kayo po ang asawa ng presidente. Maligayang pagdating, ginang presidente. Maligayang pagdating, ginang presidente. Napagkamalan pala akong asawa ng presidente. Sasamantalahin ko na ang mga mangmang na empleyadong ito. Ang black card na ito ang tunay kong kayamanan. Tama, ako nga ang asawa ng inyong presidente. Ang boss Fu ninyo. Excuse me, saan ko po ba makikita si Infiu? May importante lang po akong kailangan sa kanya. Siya na naman ang babaeng ito. Abangan mo ang gagawin ko sa kanya. Hello, boss Fu ay nasa gawin po rito. Sumunod lang po kayo sa akin. Hoy, Bulag ka ba? Sino ba siya para? Dalhin mo kay Kuya Wenfeng. ikaw, Ako nga. Ang fiance ni Kuya Wenfeng. anong fiance? Hindi ka tunay na fiance ni Infiu. Nabuking ako. Hindi pwede. Hindi ako papayag na isipin nilang peke ako. Ito na lang ang natitirang pagkakataon ko para mapalapit kay Kuya Wenfeng. Huwag kang umalis. Tumabi ka. May importante talaga ako kay Infiu. Kung tinanggap ma siya ng mga Fu, tiyak dahil buntis siya sa anak ni Kuya Wenfeng.
Nakalikas ang babaeng ito sa akin noon. Ngayon, hindi na ako magkakamali pa. Pag wala ang bata yun, tingnan natin kung paano siya makikipag-agawan sa pwesto ng asawa ng presidente. Kung makikipag-agawan sa posisyon ng asawa ng presidente, ay talagang baduy, naka-thermal leggings pa. Ibalik mo sa akin ang thermal leggings ko. Pumunta ka rito para akitin si Wenfeng pero iyan lang ang suot mo. Pula pa talaga, nakakatawa ka. Asawa ng presidente, ibig ninyong sabihin, siya, tama. Siya nga ang babaeng mang-agaw na nanlalandi kay Wenfeng. Ang kulasisi na sumisira sa relasyon namin at ang tiyan niya, may dinadalang anak kung kaninong lalaki. Gusto lang niyang si Wenfeng ang sasalo sa responsibilidad. Nangangamba akong maluloko lang niya si Wenfeng. Huwag kayong mag-alala, ma'am, tutulungan po namin kayo ng lahat. Ang baduy na suot mo, pero umaasa kang angat ka dahil sa bata. Sa tingin ko, nagdedelusyon ka lang. Buti na lang nandito ang asawa ng presidente para ilantad ang plano mo. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ano ang gusto ko? Gusto kong paluin ang kulasisi. Huwag kang magpakalabis. Parang narinig ko ang boses ni Xiao Tao. Ang bilis naman niyang dumating. Hoy, Huwag kang magpakalabis. Ako si Zhao Chuitang, ang prinsesa ng pamilyang Zhao. Hinamon mo ako. Probinsyanang Baduy, tinutulak mo ang asawa ng presidente. Hawakan at hubaran siya para makita kung paano siya mang-aakit ng lalaki. Balita ko mahilig kang mang-akit ng lalaki. Ha? Tutulungan kita diyan. Zhao Xuetang, masisisi ka sa ginagawa mong ito. Prinsesa ako ng pamilyang Zhao. Wala akong hindi kayang gawin. Kukunan kita ngayon at ipopost ko sa internet. Tingnan natin kung paano ka pa makakaakit ng lalaki pagkatapos nito. Mukha ko. Ang tapang mong galawin ang asawa ng presidente. Kung gagalawin mo ang anak ko, papatayin kita ng buhay. Bakit hindi ko gagawin? ang lakas ng loob mong galawin ang babae ko, patay ka sa akin. And few. Bitawan mo na. Teka, hindi tama yan, boss ko. Hindi ba si Miss Zhao ang fiance ninyo? Ang asawa ko, si Fu Wenfeng, ay walang iba kundi siya lang. Suntao. Pero, boss Fu, ang hawak ni Miss Zhao ay ang exclusive supplementary card ninyo. At sinabi pa niya sa amin na siya raw ang totoong asawa ng presidente. Magpapakasal na raw ang pamilyang Zhao at Fu. Kaya pala ang 10 milyong ibinigay ko kay Xiao Tao. Napunta pala sa'yo. Dati, nagpanggap ka. Pinagbigyan na kita sa paggamot mo sa akin noon, alang-alang sa pamilyang Zhao. Pero ngayon, may lakas ka pang saktan ng asawa ko. Mukhang gusto mo na talagang mamatay. Kuya Wenfeng, tayo ang bagay sa isa't isa. Tayo ang itinadhana. Yang probinsya ng Baduy na yan, hindi bagay sa'yo. Tingnan mo tong mukha ko. Kinamot niya pa ng napakabastos. Kahit pakamutin lang ni Xiao Tao ang mukha mo. Kahit pabalatan ka niya ng buhay, ano naman? Mga tauhan, dalhin niyo ang babaeng to sa labas at sampalin ng 50 beses. Pagkatapos, ibalik siya sa pamilyang Zhao at sabihin sa pinuno ng pamilya. Kung hindi niya kayang disiplinahin ang anak niya, maghanda na siyang maglibing. Kuya Wenfeng, Huwag, Kuya Wenfeng. Bitawan niyo ako. Ano pang hinihintay niyo? Layas! Bakit ngayon ka lang dumating? Paano kung may ginawa na silang masama sa bata? Alam mo ba? Muntik na akong matakot ng husto kanina. Huwag kang matakot. Uwi na tayo ngayon. Lumuhod ka. Lola, huwag na po ninyong paluin. Xiao Tao, mabuting bata. Huwag mo siyang kaawaan. sabihin mo nga, nasa sarili mong teritoryo ka na. Dapat ka bang paluin? Dapat po. Alam mo na ba ang pagkakamali mo? Lola, alam ko na po ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat siya pinabayaan. Si Xiao Tao ay babae ko. Dapat protektahan ko siya ng maayos. Lola, hindi po kasalanan ni MB Fu ang nangyari. Kasalanan ko rin po. Galing lang kasi ako sa probinsya, hindi naman kagandahan. Ang pangit pa ng pananamit ko. Wala sa itsura ko ang pagiging fiance ni MB Fu.
Normal lang po na magkamali ng akala ang ibang tao. Xiao Tao, kung magsasalita ka pa ng ganyan, magagalit na talaga si Lola. Lola, Xiao Tao, hindi ka pwedeng ganyan. Makinig ka sa akin, ikaw ang pinakamahusay kong manugang. Sa buong mundo, sa buong syudad. Lahat ng mayamang dalaga, pagsama-samahin man, walang sinumang hihigit sa iyo. Lola, Xiao Tao, huwag ka nang magpakababa pa sa sarili mo. Lola, Lola, ano pong nangyari sa binti ninyo? wala ito. Wala ito. Matagal ko na itong karamdaman. Paminsan-minsan sumasakit, pero ayos lang. Dahil po ba sa aksidente noong 10 taon na ang nakalipas? Lola, gusto ko pong subukan kung kaya kong gamutin ang binti ninyo. Kaya mong gamutin ang binti ko. Nag-aral po ako ng acupuncture. 10 taon naming hinanap ang pinakamahusay na doktor. Pero walang nakapagpagaling sa binti ni Senyora. Itong acupuncture ninyo, mukhang malabo po. Madaling panghinaan ng loob si Xiao Tao. Huwag nating patayin ang sigla niya. Ayos lang, ayos lang. Xiao Tao, subukan mo na para kay Lola. Pihado namang wala ng pakiramdam itong binti ko. Matagal na. Subukan na lang natin kahit alanganin. Xiao Tao, sundin mo na si Lola. Subukan mo. Sige po. Lola, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Ate, baka pwedeng sa susunod na lang? Ayos lang, ayos lang. Kusok lang naman ng karayom yan. Hindi naman ako papatayin ni Xiao Tao. Itong matandang ito, tama? Lola, Paano nangyari yan? Huwag kayong matakot. Pasa lang po ito. Ate, tigilan na po natin, please. Pero huling tusok na lang po ang kulang. sige, ituloy mo. Itong binti ko, wala talaga akong maramdaman. Lola, Sabi ko na, tigilan na. Lola, nakakatayo na kayo. ate, ang galing naman ng acupuncture mo. Yung binti ko, kaya na palang gumalaw. Xiao Tao, kanino mo natutunan itong pamamaraan mo? Napakahusay. Wala naman po ito. Dati lang po. May matandang palaboy-laboy sa baryo namin. Naawa ako sa kanya. Pinapakain ko siya ng tinapay. Tapos sinabi niya sa akin na siya raw ang huling tagapagmana ng 13 karayom ng pintuan ng espiritu. Pinilit niya akong maging huling estudyante niya. Kaya itinuro niya sa akin ang pamamaraang ito. 13 karayom ng pintuan ng espiritu. Ang astig pakinggan. Ate, kung ganyan kagaling ang acupuncture mo, bakit hindi mo gamutin ng nanay mo? May cerebral palsy po kasi ang nanay ko. Napakakomplikado ng istruktura ng utak. Natatakot po akong tusukin basta-basta. Xiao Tao, huwag kang mag-alala. Nag-alok na ako ng pabuya para sa lunas ni nanay. Sa laki ng pabuya, iyak na may magpapakita. Gagaling din ang ina mo. Salamat po, Boss Few. Ang gaan ng pakiramdam ko. Xiao Tao, mahigit 10 taon na akong hindi nakakapag-mall. Samahan mo naman ako, itong matanda na maglakad-lakad. Sige po. Huwag na lang po. Ang pangit kasi ng suot ko. Baka mapahiya lang kayo sa akin pag magkasama tayo. Anong pangi? Noong kabataan ko, nagtrabaho ako sa probinsya. Ganyan din ang suot ko. Yung malalaking bulaklak na jacket mula sa norte. Oras na, para ipakilala kita ng bongga. Ang dating fashion designer sa Milan, si Emar Lee. Nice to meet you. Emar Lee. Pakisuyo, gawan mo kami ni Xiao Tao ng disenyo. Yung parehong klase ng jacket na may malalaking bulaklak. Isusuot ko yun. Para makita agad ng lahat na isang pamilya tayo. Sight po, senyora. Bahala na po kayo sa akin. Wow, ang astig. Lola, ate,
Wala na akong pakialam. Magpapatahi rin ako kay Manager Lee. Ang kaparehong jacket na may malalaking bulaklak. Tapos may kapapa. Puwed. Xiao Tao, marunong ka bang magmaneho? May lisensya ka ba? Meron po. Sa totoo lang po, Senora, sa baryo namin. Magaling po akong magmaneho ng traktora. Ayos. Apo, bilhan mo siya ng kotse. Pumili ka lang ng kahit anong kotse rito. Ito, Ito. ha! Ito. Mahigit 1,000,000 ang presyo nito. Ilan lang namang mais ang maisasakay dito. Naku, anong amoy ito? Amoy probinsyang mahirap pala. Walang pera. Sino yon? Sinasabi ko sa'yo, itong hilera at itong hilera, bibilhin namin lahat. Lahat ng ito bibilhin namin. Hindi. Ang dalawang hilera na ito, abot ng ilang 10 milyon lahat. Baka nangugulo lang kayo dito. Pinaglalaruan niyo ba ako? Huwag na itong sasakyan na ito. Basta magustuhan ng Atco, buong dealership. Kayang bilhin ng kuya ko para ibigay sa kanya. Dealership ng pinakamayamang Fu. Magsasaka lang sa probinsya, tapos bibilhin ang dealership. Anong pinagsasabi mong kahibangan? Kung hindi mo pa binanggit, nakalimutan ko. Ang dealership na ito ay sa apo kong si Xiao Tao. Tatawagan ko siya ngayon para ilipat sa pangalan mo ang pagmamayari. Sa apo mo. Naman. Ikaw na matanda, kapag pinuri ka, lumilipat ka na agad. Tagang baryo ka ba? Ito ang kabisera, hindi nyo baryo. Ang magsinungaling dito, mapapahamak ka. Abutin mo sa akin yan. Sila talaga ang lola at kapatid ni MVP. MR Fu. Ang pinakamayaman sa kabisera, si Boss Fu Wenfeng. Tama, si Fu Wenfeng ang apo ko. Sige. Magaling kayong gumawa ng kwento. Kayong grupo, naglakas loob kayong manloko. Sa teritoryo ni Boss Fu. Ate, huwag mo nang pasilin iyan. Mag-test drive na tayo. Anong ginagawa mo? Itinulak mo ako. Huwag kang alis kung matapang ka. Ang boyfriend ko ang manager ng dealership na ito. Tatawagan ko siya ngayon para kayong grupo. Ay ipatapon palabas. Tumawag ka. Sige, tawagan mo na. Ingnan natin kung sino ba talaga ang mapapatalsik dito. Sige. Maghintay kayong lahat. Mahal, may nagpapanggap dito sa dealership. Nagpapanggap na lola at asawa ni Boss Fu. Pumunta ka agad dito. Sinong nagpapanggap na asawa ko? Apo ko. May sira ang ulo dito. Sinasabi nilang walang pambili ng kotse si Xiao Tao. Na nagpapanggap akong lola mo at palalayasin daw kami. Ako nga ang nagsabi. Ano naman, huwag mong sabihin. Ikaw mismo si Boss Fu. At kung sabihin kong ako nga, Kuya, may tao palang talagang nag-aakalang mahirap ang pamilya natin? Nga. Kung gayon, ikaw na siguro si Fu Wenfeng, ang pinakamayaman. At ikaw si Fu Muyao, ang sikat na aktor. Mga dukhang pamilya, nagpanggap kayong mga Fu rito. Kung ikaw nga si Boss Fu, gagapang ako palabas ngayon din. Sinong may lakas ng loob na magpanggap bilang boss, Fu sa dealership ng mga Fu? Mahal, sa wakas dumating ka rin. Sila nga itong mga ito. Palayasin mo na agad silang lahat. Ang lalakas ng loob ninyo. Sige, babaliin ko mga binti ninyo. Fu. Mahal, baka natulala. Bilisan mo. Boss Fu, lahat ng ito kasalanan ng babaeng ito. Wala akong kinalaman. Makikipaghiwalay na ako sa kanya ngayon din. Ano? Ikaw nga talaga si Boss Fu. Tama na yan. Dalhin mo na ang girlfriend mo at lumayas kayo. Huwag ninyong istorbohin ang pamimili nila kuya at ng asawa niya. Sandali lang. Hayaan ninyong gumapang siya palabas. Ano? Ako ay prinsesa ng pamilyang Shen at pinagagapang mo ako. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Lola? Gumapang ka palabas. Kuya, sabi ni ate kanina, siya raw ang reyna ng kalsada. Dalhin mo na siya para pumili ng magandang kotse. Reyna ng kalsada? Hindi naman. Nagda-drive lang ako ng traktor sa probinsya.
Sige na. Tingin ko bagay sa'yo ang kotsing ito. Pati ito at ito. Ipadala lahat sa mansyon ng mga few. Sige po. Tama nga ang nabasa ko sa internet. Ang lalaki ay gumagwapo kapag nag-swipe ng card para sa asawa. Ngayong gabi, sa kwarto na ni Fu ako matutulog. Pagod ka ba sa pamamasyal buong araw? Hindi naman. Kinakabahan ka? Magiging nanay na ako, bakit ako kakabahan? Humiga ka na sa kama. Hindi ka ba hihiga? Baka maipit kita at ang bata, sa sofa na lang ako. Kinakabahan ka. Magiging tatay na ako, bakit ako kakabahan? Matulog na tayo. Good night. Hindi ko akalain na si Fu na malamig at desidido. Ay may mahiyain ding panig. Ang tagal kong nakatulog. Hindi na rin ako binangungot kagabi. Pinapasama ako ni Lola sa set para bisitahin si Muyaw. Huwag kalimutang mag-almusal. Posible kaya niya talagang pagalingin. Ang lahat ng nasa pamilya namin. Lola, dahan-dahan po kayo. Hindi na ako makasabay sa inyo. 10 taon na, ngayon pa lang ulit. Yung pangalawa, nagsushooting ng Warlord drama ngayon. Dadahalin kita sa set para makita mo. Props team, lighting team, dagdagan pa ninyo ang ilaw diyan. Huwag hayaang makita ang mic. Pakidetalye ang lahat, pakidetalye. Dumating na si Lola Fu. Halika, maupo na kayo, bilisan ninyo. Set crew, dalhin ninyo rito ang velvet sofa. Bilisan ninyo. Nanood lang kami sandali. Ituloy ninyo ang trabaho ninyo. Salamat sa pagod ninyo. Xiao Tao, gusto mo ba ng pelikula? Kung gusto mo, sabihan ko ang pangalawa na bigyan ka ng bida na role. Ako. Ayos lang. Tingnan mo. Ako ang pinakamakapangyarihang warlord sa 3 probinsyang ito. Kung sino man ang magtangkang lumaban sa akin, huwag sisihin ang general na ito. Kung pupuksain ko ang buong pamilya niya. Hoy, anong nangyayari? Tumawag kayo ng tulong. Bilisan ninyo. Anong nangyari? Best actor? Naku, inatake na naman ng sakit sa sikmura si Fu. Muyaw. Pangalawa, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos lang, Ed. Lumang sakit ko na ito sa sikmura. Titiisin ko na lang. Tingnan ko nga. Bakit mo titiisin yung ganyang sakit? Sandali lang. Ipagluluto kita ng sinabawang panggamot. Tinatanggap na niya ako bilang hipag. Mayroon ba kayong bigas at palayok? Meron po, meron. Sandali lang. Sige, ihatid muna kita doon para makapagpahinga ka. Sige. Tara na. Lola, nakita mo ba talaga kung ano yon? Tuko ba? Bakit ka nagkakaganyan? Nilagyan na naman ng alakdan. Ano yon? Ipis ba? Halika. Inumin mo habang mainit. Ed. Ako. Medyo natatakot akong inumin to. Anong kinakatakot mo? Napagaling nga ni Xiao Tao ang mga baby ko. Siguradong gagaling din ang tiyan mo. Sige, akin na. Halika na, bilisan mo. Hala.
Lola, napakabango ng lugaw na to. Medyo malamig dito sa mansion. Magluluto ako mamaya ng lugaw na mabuti sa tiyan. Lahat kayo makakatikim. Sage, salamat. Ang bango talaga. Halika, Salamat, Ed. May ideya na ako. Magsusulat ako ng script na siya ang inspirasyon. Gagawin kong bida si Sutao. Bakit naman? Probinsyana lang naman si Sutao. Pero paanong tinanggas siya ng pamilya Fu? Hoy, may isisiwalat ako tungkol sa skandalo ng aktor na si Fu Muyao. Nanito sa villa, yung babaeng nabuntis niya ng walang kasal. Ibalik niyo sa akin si Kuya. Ibalik niyo si Kuya. Ibalik niyo si Kuya. Masama to. Malapit nang pumasok sa villa ang mga basher ni Fu Muyao. Lola, ate, doon muna kayo sa likod dumaan. Ako munang haharang dito para sa inyo. mag-ingat kayo ha. Ikalawang kapatid, ingat ka. Sige, Tara na. Ibalik niyo si kuya. Ibalik niyo si kuya. Ibalik niyo si kuya. Siya nga. Siya yon. Ibalik niyo si Kuya. tumahimik nga kayong lahat. Wow, naka-costume pang militar. Ang gwapo ni Kuya. Tingnan niyo si Kuya. Pwede na to, Xiao Tao. Buntis ka, dito ka lang. Kukuha ko ng mga bodyguard. Sige po, Lola. Mag-iingat po kayo, ha? Tinawag niya akong Lola. Si Xiao Tao, tinawag akong Lola. Hindi ako papayag na may mangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Malakas pa naman ang mga tuhod ni Lola. Dito ka lang maghintay sa akin. Sige po. Baduy na probinsyana. Sa wakas, nasa mga kamay na kita. Gusto kitang mamatay. Alisin mo sa akin yung maluwi mong kamay. Mga walang kwenta. Pati babaeng buntis. Hindi nyo kayang pahirapan. Hulihin niyo siya at dalhin sa akin. Babae, huwag kang papalag. Ikaw, Ako? Anong ako? Tulong! Tulungan nyo ako. Tulong! Bitawan niyo siya. Kuya Gu. Xiao Tao, okay ka lang ba? Sino ka ba? Kuya niya ako. Kapag ginalaw niyo pa siya, hindi ako magdadalawang isip sa inyo. Kuya, Sa tingin ko, ikaw ang kabit ng baduy na probinsyanang to. pinagtatanggol mo siya ng ganyan, yung bata sa tiyan niya. Sa'yo no. Xiao Tao, huwag kang matakot. Protektado kita. Pati ang bata sa tiyan mo. Sige, Nagbabayani ka, ha? Sige, pagbibigyan kita. Sugod. Umalis ka na kung matino ka. Huwag mong gambalain ang gagawin ni Prinsesa Zhao. kuya, mag-ingat ka. Babae ka, gusto mo bang mamatay? Xiao Tao, kuya, Ang lakas ng loob mong galawin ang babae ko. Patay ka. Boss Fu? Bakit nandito si Boss Fu? Umalis na tayo. Ginoong Few. Naku, bakit naparito si Kuya Wenfeng? Buti na lang, hindi niya ako napansin. Okay ka lang ba? May sugat ka ba? Okay lang ako. Bakit ka na parito? Nag-alala ako sa'yo. Ahem, Kuya, nagdurugo ka. okay lang ako. Gamutin ko iyang sugat mo. Okay na, salamat. Sino siya? Senior ko siya. Nag-aaral siya sa kilalang universidad sa ibang bansa. Ang galing, di ba? Ako rin, sikat na universidad. Senior, bakit bigla kang umuwi? Umuwi ako pa mag-intern. Magtatrabaho ako sa ospital. Ah, Xiao Tao, narinig ko sa babaeng yon. Buntis ka raw. Ang bata bang nasa tiyan mo? Sa kanya? Aksidente lang naman kasi to. Aksidente. Dinadala mo ang anak ko ni Fu Wenfeng. Ganyan mo na lang ba itatago? wala akong ibig sabihin, Ginoong Few. Xiao Tao, huwag kang matakot. Boss Fu, alam kong napakalakas mo rito sa syudad. Pero si Xiao Tao, napakapuro ng puso. Mabuti siyang babae. Pakiusap, huwag mo siyang pahirapan. Saan ko ba siya pinahirapan? Ginoong Few. Ang pagsuway sa kagustuhan ni Xiao Tao, yan mismo ang pagpapahirap sa kanya. Xiao Tao, tara na. Tingnan natin kung sino ang may tapang.
Ate, naalis ko na ang mga bashers. Hoy, kuya, anong ginagawa mo rito? Inaagawan ka na ng babae mo. Senior, sa totoo lang, hindi naman ako pinahirapan ni Ginoong Fu. Dati, maraming beses pa nga niya akong nailigtas. Xiao Tao, dati, wala ako sa tabi mo nang nasasaktan ka. Pero ipinapangako ko sa'yo, hinding-hindi ka na masasaktan kahit kailan. Ang babaeng akin, hindi kailangan ng proteksyon ng iba. Ang swerte naman ng probisyanang si Sutao. Boss Gu, bakit mo ako pinigilan? Pumayag akong makipagtulungan sa'yo, pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang saktan si Xiao Tao. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Ang dapat mong hingan ng tawad ay ang asawa mo. Gusto mong pakasalan ka ni Fu Wenfeng? Madali lang yan. Basta magtulungan tayong dalawa, kaya kong gawin ang buong pamilyang Fu na mapasayo. Boss Gu, bakit mo ako tinutulungan? Kasi 10 taon na ang nakalipas, pinatay ng pamilyang Fu ang mga magulang ko. Sa susunod na saktan mo pa si Xiao Tao, ipapapatay kita, pati na rin ang kapatid mong si Wenfeng. Sabay kayong mamamatay. Layas. Itay. Inay, yung aksidente 10 taon na ang nakalipas. Ang pamilyang Fu ang pumatay sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala, malapit na akong makapaghiganti para sa inyo. Kuya, ate, at ang sanggol sa sinapupunan. Ayos lang ang lagay nila. Hindi na kailangang pumunta ng ospital. Salamat, Butler Lee. Walang anuman. Ginoong Fu, nasugatan ka. Bakit kanina? Hindi mo pinahilot kay Butler Lee ang sugat mo. Gusto ko ikaw lang ang mag-aalaga sa sugat ko. Sage, salamat. Ginoong Fu, hindi kaya nagsiselos ka kay Kuya Gu? Anong kalokohan yan? Bakit ako magsisero sa lalaking walang kwenta? Ah, baka nga nag-iisip lang ako ng kung ano. At isa pa, hindi naman walang kwenta si Kuya Gu. Mayaman ang pamilya niya dati. Pero dahil sa aksidente 10 taon na ang nakalipas, parehong namatay ang mga magulang niya. Pero, nagsikap pa rin siya at nakakuha ng scholarship para makapag-aral sa ibang bansa. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Ayoko nang marinig. Sige na, huwag ka nang magselos. Lilinisin ko na ang sugat mo. Ayos na. Ang pangit naman ng pagkakabalot mo. Ah, sige, babalutin ko ulit. Ah, wag na. Basta ikaw ang nagbalot. Kahit gaano kapangit, gusto ko pa rin. Hoy, niloloko mo ba ako, Ginoong Fu? Huwag mo na akong tawagin Ginoong Fu. Eh, ano naman ang itatawag ko sa iyo? Tawagin mo akong asawa. Asawa? Bahala ka. Simula ngayon, hindi mo na rin ako pwedeng tawagin Xiao Tao. Tatawagin mo akong Mrs. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa ospital para bisitahin si Mama. Sasamahan na kita. Huwag na. Asikasuhin mo na lang ang trabaho mo. Ayoko. Sasama talaga ako sa'yo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Para magpakilala sa harap ni Mama. Salamat, Mrs. Tara na. Asawa, ano kaya ang magandang pangalan? Para sa magiging anak natin? Matagal ko nang naisip yan. Kapag lalaki, Fu Leheng. Kapag babae, Fu Wansing. Fu Liheng. Fu Wansing. Ang ganda nga. Ngayon, tingnan na lang natin. Kung lalaki o babae ang isisilang. Kahit lalaki o babae, pareho kong mamahalin. Pareho silang regalo ng langit sa akin. Ikaw rin. Tawag ng direktor. Tungkol sa susunod na paggamot sa kanya, apurahan po ito. Mahal, sige na, puntahan mo na agad. Ihintayin kita sa kwarto ni nanay. O CJ. Heto. Nay,
Dok, anong nangyayari kay nanay? Xiao Tao, Kuya Gu, bakit ikaw ang nandito? nanay mo pala ito? Lumala na ang kalagayan ni tita. Itinigil ng mga Fu ang pagbabayad sa gamutan niya at talalayasin pa siya. Anong ibig mong sabihin? Noong humarang ka sa daan, paahinin kay Fu Wenfeng ang kwintas na pampigil ng sumpa. Na media iyon. Inakusahan sila ng mga tao na inaabuso ang kapangyarihan. Dahil doon, bumagsak ng husto ang presyo ng stock ng mga Fu. Ngayon, gusto ka na nilang patayin para manahimik. Si tita ang una, at ikaw naman ang susunod. Sumama ka na sa akin, bilis. Hindi. Imposible yan. Xiao Tao, huwag kang magpapaloko sa kanya. Kasama ka lang niya para hindi ka na gumawa ng gulo. Pero huwag kang matakot, nandito na ako. Ililipat ko agad si tita sa ibang ospital. Okay? Hindi ako naniniwala. Hahanapin ko si Wenfeng. Gusto kong marinig mismo sa bibig niya. Xiao Tao, huwag kang tanga. Probinsyana ka lang, laruan ka lang niya. Ginagamit ka lang niya para makaanak. Alam mo ba yon? Alam ko, Ay, Xiao Tao naman. hindi ako naniniwala sa'yo. Ang tiyan ko. Kuya, bilis, tawagin mo ang doktor. Ang sakit ng tiyan ko. Nasaan ang direktor ng ospital? Kuya Wenfeng, Ikaw. Anong pinagkakagulo mo? Kuya Wenfeng, wala rin namang saysay kung babalik ka. Ang babaeng iyon na si Sutao, umalis na kasama si Gukian. Anong sinabi mo? Matagal na silang magkakilala. Huwag kang maniwala. Tingnan mo. Hindi ako naniniwala. Hahanapin ko ang asawa ko. Tumabi ka. Kuya Wenfeng, Xiao Tao, nakalimutan mo na ba? Doktor ako. Sasamahan kita. Gusto mo ba? Dadalhin kita sa ligtas na lugar. Sige na, papaya ka ba? Hindi. Doktor. Asawa ko. Iligtas mo ako. Halid. Bakit ba hindi ka marunong sumunod? Ang pamilyang Fu, lahat sila masasama. Lahat sila masasama. Dapat silang lahat mamatay. Naririnig mo ba? Dapat silang mamatay. Kuya Gu. Hindi naman pala pinakigil ng pamilya po ang pambayad sa ospital ng nanay ko. Hindi ba? Lahat ng ito, ikaw ang may pakana. Bakit? Dati napakabuti mong tao. Bakit ka nagkaganito? Kailangan kong ipaghiganti ang mga magulang ko. Patawarin mo ako. Kuya Gu, ikaw. Xiao Tao, pagod na pagod ka na ngayon at inaantok. Pero magtiwala ka sa akin. Sasama ka sa akin, di ba? Nagtitiwala ako sa'yo. Nagtitiwala ako sa'yo, sasama ako sa'yo. Mahal ko. Gamitin mo ang lahat ng pwersa ng pamilyang Fu para harangan ang mga kalsada. Kailangan niyong mahanap ang asawa ng batang amo. anong nangyari? Si Xiao Tao. Nasaan ang apo kong si Xiao Tao? Kinuha si Xiao Tao ng isang lalaking nakangalang Yu. Ang batang Gu. Iyon bang anak ng pamilyang Gu? Hindi basta-bastang tao itong si Kuya Gu. Mayaman ang pamilya niya noon, pero dahil noong 10 taon na ang nakalipas. Naaksidente sila at namatay ang mga magulang niya, pero Nagsikap pa rin siya at nakakuha ng scholarship. Kaya nakapag-aral siya sa ibang bansa. Siya nga, iyong binatang Yu. Sana napansin ko kaagad. 10 taon na. Aksidente lang naman ang nangyari. Bakit hindi pa rin? Makapaniwala ang batang to at balak pa niyang idamay. Aming lahat sa pamilya. Bakit? Bakit? Hey, Lola. Pwede namang hanapin ang nawawalang asawa. Pero itong pag-inom mo araw-araw, hanggang sa maging ganyan ka, wala namang silbi. Tandaan mo to. Kaming mga lalaki sa pamilyang Fu, hindi pwedeng sumuko ng ganito. Pamilyang Fu. Ano naman kung kami ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiangchen? Ni hindi ko mahanap ang sarili kong asawa. Itong lalaking nagkangalang Gu na yon. Yung lalaking nagpilog siya ang kuminang kay Xiao Tao. Ni hindi siya humingi ng ransom. Kung nagbigay lang sana siya ng presyo. Ibibigay ko ang Fu Corporation sa kanya, tanggap ko na. Dahuang, paano naging ganito kawalang pag-asa si Daddy? Hindi na siya tulad ng isang mabuting ama. Hindi pwede ito, kailangan ko siyang palakasin. Yun lang ang paraan para mailigtas si Mommy. Simulan na natin ang plano. Yung lalaking may apelyido Gu, siya ang humingi kay Xiao Tao. Ni hindi siya humingi ng ransom.
Kung nagbigay lang sana siya ng presyo. Ibibigay ko ang Fu Corporation sa kanya, tanggap ko na. Wenfeng, umaasa si Lola na magpapalakas ka. Kapag umuwi si Xiao Tao at nakita kang ganyan, madidismaya siya sa'yo. Uwi si Xiao Tao. Kuya, ina-attack ang Fu Corporation. Ang hindi kilalang grupo sa negosyo. Kailangan mong pumunta agad sa kumpanya. May problema rin sa ibang bansa. Kailangan ko nang umalis agad. Bakit ang tapang ng amoy ng alak dito? Kuya, kapag nagpatuloy ka ng ganyan, babagsak ang Fu Corporation. Saan pa tayo kukuha ng resources para hanapin si Sister Ilo? Para kay Xiao Tao. Kailangan kong magpakatatag. Ihanda ang sasakyan. Nandito na si Boss Fu sa kumpanya. Nakita ko ang target na daddy. Anong kumagat sa akin? Nahihilo ako. Natamaan ang target na daddy. Ililipat ang target na daddy. Naku, nakalimutan ni Boss Fu ang mga dokumento niya. Boss Fu. Nasaan na si Boss Fu? Ito. Ito ang sapatos ni Boss Fu. Ibig bang sabihin kinidnap si Boss Fu? Simulan na ang rebirth plan ni daddy. Dahil 6 na taon siyang nalulong sa alak. Ang katawan ni Dade ay tumanda ng 20 taon. Talaga namang bawal ang bisyo sa matatanda. Bumagal na ang utak at reflexes ni Daddy. Una kailangan linisin ang lason sa katawan ni Daddy para manumbalik ang kanyang kabataan. Wow, ang dumi ng katawan ni Daddy. Susunod gagamit tayo ng kuryente para gisingin ang utak ni Daddy. Wow, ang musok sa Daddy. At sa huli gagamitin natin ang 13 karayom para buksan ang daloy ng enerhiya at ibalik ang reflexes niya. Parang nanumbalik ang lakas ko. Yes. Muli itatag ang Fu Corporation. Hahanapin ko ulit ang asawa ko. Salamat sa iyo, bata. Ikaw. Na naman. Bakit wala pa si Boss Fu? Ang tagal na nating naghihintay. Baka naman nalugi na ang Fu Corporation. Kung ayaw ni Boss Fu na humarap sa board meeting, ang pamilyang Zhao na ang magte-takeover sa Fu Corporation. Ang lakas ng loob mo ah. Kunin ang Fu Group. May karapatan ka ba? Pasensya na sa lahat, nahuli ako. Kuya, bakit ka nalete ng ganyan? Kinidnap ako kanina. Kinidnap ako ng isang malaking dilaw na aso at isang batang babae. Tingin ko mga alien sila. Yung kumidnap sa akin. Isang malaking dilaw na aso at isang batang babae. Tingin ko mga alien sila. Huy kuya, bawasan mo nga ang inom, naghahalusinat ka na. Fu Wenfeng, sa loob ng 6 na taon, pinabayaan mo ang sarili mo. Napag-usapan na naming lahat ng board. Umaasa kaming ibibigay mo na ang pamamahala ng kumpanya ngayon. Ang alam ko, inimbita ninyo akong bumalik. Para harapin ang pambibira sa negosyo. Bakit naging pilit ang pagpapatasik na ito? Kuya Wenfeng, gusto pa rin kita. Kung papakasalan mo ako, handa ang pamilyang Zhao na makibaka kasama ang Fu.
Anong ginagawa mo rito? May mga tao dyan, palayasin niyo siya. Fu Wenfeng, bakit ayaw mo akong tanggapin? Sabi ko palayasin siya. Fu Wenfeng, sa 6 na taon na ito, may matalinong gumabay sa pamilyang Zhao, kaya pangalawa kami sa kapangyarihan. Gusto mo ngayong palayasin si Miss Zhao? Gusto mo bang kalabanin ang mga Zhao? Ikaw na taga Few. Pero lagi kang kampi kay Zhao Xueta. Isama mo siya at palayasin din. Fu Wenfeng, pagsisisihan mo ang pagpapalayas mo sa akin. Buti naman, nagbalik na ang matapang at desidido kong kapatid. Muyaw. Dalhin mo sa akin ang lahat ng financial records ng kumpanya sa loob ng 6 na taon. Sage, Mga miyembro ng Lupon, pasensya na sa pagkabigo namin sa 6 na taon. Pero tungkol sa pagsalakay sa negosyo ngayon, huwag kayong mag-alala. Madali ko pa rin itong mareresolba. Ihinto na ang Z project na itinaguyod ng kumpanya sa loob ng 6 na taon. Ilipat lahat ng pondo sa A project na matagal nang pinababayaan. Sa ganitong paraan, malulutas agad ang pagsalakay sa negosyo. talaga namang Boss Fu. Kapag kumilos si Boss Fu, hindi siya magsasalita ng walang dahilan. Pero kapag gumalaw, lahat mapapanganga. Ang galing. Ang galing. Bata, paano ka nakapasok dito? Nasaan ang mga magulang mo? Ikaw yung batang babae na dumukot sa akin kanina. Pero hindi yon pagdukot kundi pagbibigay sa iyo ng bagong pagkakataon. At ako rin ang may gawa ng pagsalakay sa negosyo na ito. Daday, kailangan mong magpakatatag para mailigtas mo si Mommy. Daddy, Tama, Daddy. Fu Wansing ang pangalan ko. Anak mo ako. Mahal, ano sa tingin mo ang magandang pangalan? Para sa magiging baby natin? naisip ko na yan noon pa. Kapag lalaki, Fu Leheng. Kapag babae, Fu Wansing. Fu Liheng. Fu Wansing. Maganda nga iyan. Wansing, anak talaga kita. Anak kong babae. Daday, sumama ka sa akin dali. Ihahanap kita kay Mommy. Alam mo kung nasaan si Mommy? Buti kong anak, tara na. 6 na taon na. Kuya, sa wakas makikita mo na rin si ate. Daday, dito lang. Sa loob ng 6 na taon. Dito lang ba nakatago si Xiao Tao? Sia Oxing, Dahuang, nakabalik na kayo. Sino yung gwapong tito? Xiao Tao. Ano ba talagang nangyayari? Na-hypnotize at na-brainwash si Mommy. Nakalimutan ka na niya ngayon. At ang isip niya, stuck sa 6 na taong gulang. Pero Daday, naniniwala akong kaya mong talunin ang masamang bruho. At iligtas si Mommy. Masamang duho. Nasaan siya? Dito lang siya nakatira. Tatawagin namin siya ni Dahuang. Tito Go, talo ka. Panindigan mo. Panalo ako. Pwede na bang sunduin ni Daday si Mommy? Si Gukyan pala. Fu Wenfeng, ang tagal na nating di nagkikita. Basura ka pa rin. Binigyan kita ng 6 na taon. Pero umasa ka pa sa isang bata para lang makita siya. Akin mo na lang. Bakit mo kinidnap si Xiao Tao? Ano sa Tito Gyu. May napulot akong napakagandang dahon. Gusto kong ibigay sa iyo. Salamat, Xiao Tao. May ipapakita ako sa iyong nakakatuwa. Sige po. Xiao Tao, pagod na pagod at antok na antok ka na ngayon. Wala kang maririnig at makikita. Marunong kang manghipnotismo. Fu Wenfeng, alam mo ba? Plano ko talagang patayin si Xiao Tao, pati ang bata sa sinapupunan niya, para makaganti sa iyo. Pero hindi ko na itinuloy. Kasi napakabuti ni Xiao Tao. Sobrang bait niya para saktan ko. At hindi mo siya karapat-dapat. Alam kong hindi ka pa rin matahimik sa nangyari 10 taon na ang nakalipas. Pero aksidente lang yon. Aksidente, matatapos lang ang alitan ng mga gu, at fu kung pareho tayong mamatay. Matatapos lang ang alitan ng mga gu, at fu kung pareho tayong mamatay. Kaya kong mamatay. Pero palayain mo si Xiao Tao. Ibalik mo ang alaala niya. Magpapakabayani ka? Kailangan mong patunayan yan. Tito Gyu. May nakita akong napakagandang dahon. Gusto ko sanang. Hala!
Nasaan na yung dahon? Xiao Tao. Dito ka muna tumira sa bahay ng tito na, tunang ilang araw. Tutulungan kanyang maalala ang mga nakaraan. Dito ka muna titira sa bahay ng tito na to ng ilang araw. Saich po. Pagmasdan mo nga siya. Ang gwapo rin pala ng tito na to. Fu Wenfeng, bibigyan kita ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, kung kaya mong labanan ang hipnotismo ko, susuko ako at magpapakulong. Pero kung hindi, hindi na magigising pa si Xiao Tao. At mawawala siya sa iyo ng tuluyan. Manang, bakit nakalimutan niya tayo? Ayos lang, basta okay lang siya. Ang mahalaga, ligtas siya. Bawal ang walang galang. Oh, sorry, Xiaoxing. Mali ako. Kuya, naghanap na ako ng pinakamagaling na psychologist sa buong mundo, pati ng mga ekspertong hipnotista. Pero sabi nilang lahat, hindi sapat ang 3 araw. Sa pagkakataong ito, tayo mismo ang sasagip kay Xiao Tao. Huwag kang magulo. Sorry, Xiaoxing. Hindi na ako makulit. Ayos lang. Kung gusto niyang maglaro si Xiao Tao, hayaan mo siya. Yehey. Dad, kailangan mong mag-isip agad ng paraan para maibalik ang alaala ni Mommy. Kasi pagkatapos ng 3 araw, baka hindi na talaga magising si Mommy. Ang bango ng sopas na ito. Meron na ako. Para sa Xiao Tao. Ang mga nangyari 6 na taon na ang nakaraan. Para magkaroon siya ng sansang maibalik ang alala. Sa tingin ko, pwede. Xiao Tao, pagdating mo sa mansyon ng mga Fu, bahay mo na ito. Kahit ilang mangkok ng sopas na yan ang gusto mo, pwede. Talaga? Butler Lee, sabihin mo sa kusina na magluto ng sopas. Opo, opo. Kahit gaano karami ang gusto mo, mayroon tayo. Wow. Ang galing, ang galing. Oh, Ed. Hindi, Xiao Tao, mamaya pagkatapos kumain. Sasama ka sa akin sa kwarto para matulog, okay ba? Ayoko. Gusto kong matulog kasama itong gwapong tito. Kuya, parang baligtad yata ang pagkakasunod-sunod niyan. Hayaan na natin. Asikasuhin ko na agad ang paghahanda ng kwarto. Gwapong tito, nagkita na ba tayo dati? Alam ko na. Si Cheers ago pumunta ka sa hospital room ni Kuya. Tapos umakyat ka ng ngalong palapag ng walang pahinga. Tapos nakita mo si Kuya. Tapos biglang umini ang katawan mo. Tapos naghalikan kayo. Tapos nabuntis ka at nagka-baby. Ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng ulo ko. Xiao Tao. Ate, pasok ka na agad. Ed, upo ka na agad. Kwento mo naman sa akin kung paano mo nakuha si Kuya. Paano ka naging mapusok? Ako sa totoo lang, gusto ko lang talagang hanapin ang kuya mo. Para sa kwintas, pero bawal ako sa ospital. Kaya sobrang nag-aalala ako. Tapos pagtaas ko ng tingin, nakita ko yung hanay ng mga tubo sa pader. Kaya umakyat ako agad ng 8 palapag ng walang tigil. Pagpasok ko sa kwarto, mainit na mainit at uhaw na uhaw ako. May nakita akong isang basong tubig, kinuha ko at ininom agad. Di inaasahang uminit katawan ko. Sobrang init ko. Tapos biglang sumulpot ang kuya mo. Sa gulat ko, nagkasalubong ang mga paa ko. Ay, Tapos, napadapa ko sa mga braso niya. Ang gwapo mong kuya, ang sakit ng ulo ko. Ed, Ang sakit ng ulo ko. Hindi masakit yan, Xiao Tao. Anong gagawin natin? Mawawala na ba tuluyan ang alaala ni Mama? Kahit hindi na bumalik ang alaala niya, okay lang. Ayoko nang masaktan pa si Xiao Tao. Ang mahalaga, magkakasama tayong pamilya. Ang gwapo mong kuya, inaantok na si Xiao Tao. Dalhin mo na ako sa kama. Good night, Xiaoxing. Good night, Mama.
Papa, kailangan mong humanap ng paraan para maibalik ang alaala ni Mama. Kasi pag lumipas ang 3 araw, hindi na siya magigising pa. Sa sofa ka ba matutulog ngayon? Kasi nananaginip ako ng masama at nananapak pa ako. Hindi ka ba matatakot? Hindi. Kaya kitang yakapin ng ganito para hindi ka naman naginip ng masama. Sige, matutulog na muna si Xiao Tao. Ganito na lang. Kahit pa, hindi na niya ako maalala. Xiao Tao, basag dati itong florera. Labis akong nalungkot noon. Pero inayos mo. Hindi mo ba natatandaan? Hindi ko natatandaan. Ate, dati sumasakit ang tiyan ko. Ikaw ang nagluto ng gamot na lugaw para sa akin. Naalala mo ba? Xiao Tao, tingnan mo itong makulay na jacket. Gusto mo ba? Ang ganda. Gusto ko. May naalala ka pa ba? Fu Wenfeng, talo ka. Binigyan kita ng 3 araw. Hindi mo pa rin napabalik ang alaala ni Xiao Tao. Isa kang talunan. Talunang hindi karapat-dapat magmahal. Huwag kang magalit, Tito Gu. Huwag kang magalit. May iba pang gwapong tito. Napakabait sa akin ng pamilya niya. Pero tito, kailangan ko nang umuwi. Nasa bahay pa kasi ni Tito Gu ang nanay ko. Kailangan ko siyang alagaan. Paalam na po, Tito. Xiao Tao. Xiao Tao, may nasaktan ka ba? Sutao, walang hiya ka. Bakit may 2 pang lalaking paikot-ikot sa iyo? Sabi ko nang huwag mong sasaktan si Xiao Tao. Tito, bakit po ba galit na galit ang babaeng ito? Baliw ka na ba, Gu? Babae siya ng kaaway mo. Pinoprotektahan mo pa siya. Tumahimik ka. Walang kasalanan si Xiao Tao. Walang kasalanan? Mas inosente pa siya kung patay na siya. Fu Wenfeng, handa kang mamatay para sa kanya. Ano bang pinakain niya sa iyo at ganyan ka na lang? Ano bang lamang niya sa akin? Tama na. Ang pangit naman ng pagkakabalot mo nito. Xiao Tao. Mahal, okay ka lang ba? Nasasaktan ka ba? Xiao Tao, naalala mo na. Naalala ko na lahat. Ikaw ang asawa ko. May anak pa tayo, si Fu Wansing. Pamilya tayo. Paano niya naalalang muli ang lahat? Gu, anong klaseng hipnotismo ang ginawa mo sa kanya? Fu Wenfeng, talo ako. Zhao Zuetang, buong buhay mong naging masamang tao. Hindi ka ba napapagod? Tutulungan kita. Anong gagawin mo? Pagod na pagod at inaantok ka na. Pero magtiwala ka sa akin. Isa kang mabuting tao. Kuya Wenfeng, Xiao Tao. Dumaan kayo sa napakaraming pagsubok. Sa wakas, magkasama na rin kayo. Masaya ako para sa inyo. Pagpalain kayo. Zhao Zuetang, mag-surrender na tayo. Xiao Tao, hindi na tayo maghihiwalay kailanman.